Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga o tanghali. Depende po kung anong oras niyo ito mapapanood. Ano po? Ako ho si Roy Cabonegro. At ako naman si Ricky Rivera po. Ayan, nung nauna pong episode, naputol po tayo doon sa usapin ng issue ng citizenship, no? Ni Yes. Alice, ni Mayora Alice Go. Go. Kamakailan lang ay nagkaroon ng report, Ricky, no? Nung doon sa The Agenda natin na forum last Friday, nung panahon na yan, 200 pa lang ang na-report ng mga peking birth certificate na galing di umano sa Davao region. Pero kahapon ay na-report po na hindi na ho pala 200 to, Ricky, 1,200. Wow. At kasalukuyan pang iniimbestigahan. Ibig sabihin, Baka tip of the iceberg lang yan. mukhang tip of the iceberg. Nung tinanong ko yung BOI natin, yung Bureau of Immigration dun sa The Forum, sabi ko, sa Davao lang ba ito nangyayari? Di ba ang naalala mo, sagot niya, hindi. Marami pang lugar ito nangyayari. So gaano ho ba karami ang mga peking Pilipino na ngayon ay nabigyan ng mga birth certificate? At bakit napakarami nila dito? Ano meron? Sabi nila? Bakit nila gustong maging citizen ng Pilipinas in an illegal way? Pwede naman silang mag-apply Masarap siguro. naman maging Pilipino. Oo. Baka gusto lang nila talaga maging Pilipino. Ba't illegal? Bakit kailangan pekein? Pwede naman sila mag-apply siguro. Hindi, baka matagal ang proseso ng immigration. Kaya gusto nila maging Pilipino. O kaagad-agad. Isipin mo kung maging Pilipino ka. So ano mga benefits ba pag Pilipino ka? Aba, ewan ko lang, siguro mas masaya dito. Siguro mas masarap ang quality ng life, mas maayos. Siguro mas mataas ang ng kanilang pera, value ng kanilang pera kumpara sa bansa nila. Kung nakaipon na sila. Meron pa iba. Ano pa? Kung ako, drug pusher ako. O di mabilis magbenta rito. Okay. Diba? Kasi pag nahuli ako, lagay lang. Tapos na. Akala ko ba mas mabilis kumuha ng supply dito? Mas mabilis dito. Sa Batangas. Di ba binabagsak? Batangas ba? Batangas. Diba? Okay, yan po mga kasama. Diba? No? Kumbaga, sa China maraming kasi, dahilan. Sa China kasi, Roy, kapag ikaw nag-commit doon ng isang infraction, anong mahigpit daw sila doon. Pushing. Ay patay ka. Literal. Literal. Firing squad papatay ka talaga. Firing squad ka. Sa atin po, wala na ho tayong death penalty. At kahit pa man may death penalty, hindi din naman kanyan, hindi rin deterrent. Pero yung ating pong mga kuan dito, mahigpit din tayo, ha? Mahigpit sa mga drugs, drug-related kuan. Pero, kakunti nga lang ang big fish dito na nahuhuli. Sa Bilibid nga, ang dami nagdodroga doon. Ang sa atin kasi, ang mga tinatamaan dito, maliliit. Pero yung mga malalaki, mga big fish, yun yung hindi mahuli-huli. Okay, bakit marami sa Davao, sa tingin mo? Ayan ang magandang tanong. Actually, yan yung nakakabahala. Ano bang gusto ni Duterte nung panahong presidente siya? With regards to our relations with China, ano sabi niya nung... Well, friendly tayo sa China nung panahon na yun. Hindi, ano nga sabi niya? Anong gusto niyang maging tayo dati? Natatanda mo yung speech niya? Pero mahirap paniwalaan naman kasi yun. Talaga ba seryoso siya doon? Yung speech niya. Oo, yun ba yung sinabi niya na... Sabi niya, masyado tayong maliit, wala naman tayong panlaban. Therefore, anong logic? Maliit tayo, wala tayong panlaban. Therefore, anong gusto niya mangyari? Yung sinabi niya sa speech niya. Sige nga, rewind mo nga ako. Di ko maalala. Baka magkamali ako ng gusto niya maging probinsya tayo ng China, di ba? Yun nga, exactly. Kasi si Duterte, minsan marami naman siya sinabi kasi na joke lang pala. Hindi na ngayon joke nga. Kaya nga, lumalabas pala, seryoso pala talaga yung mga sinasabi niya. Bakit? Bakit siya seryoso? Anong prueba? Sige nga, Yung sinabi mo kanina. Yan. Na may 1,000 or so. Yes. Yun. Pero, gagawin niya niyang probinsya, hindi po yung buong Pilipinas, kundi yung Davao lang. Kaya niya pinagbigyan niya, pero mahirap naman. Illegal naman yun. Sino ba ang power ng Davao? Ibig sabihin power, pinayagan niya. Baka naman hindi niya alam. Malabo yun. Baka hindi niya alam. Sa palagay, mag-ask ka ng mga taga Davao. Kung ano ba man mga wala nakakalusot sa Davao nang hindi niya alam. Hindi alam ng mga Duterte. Well, ang tanong dyan ngayon, Ricky. Ibig sabihin nalusutan sila. So, dating Pangulo Rodrigo Duterte, nalusutan ka pala dyan. Di ba pag nalulusutan sila, galit na galit sila? Anong gusto mong gawin niya ngayon? Nalusutan sila ng mga opisyalis dyan sa Davao. Di dapat. Hindi sumunod. Hindi sumunod eh. Dapat hindi ginawang probinsya.
Oo, di ba kita mo yung si dating, ngayon vice president siya, Sara Duterte. Okay. Anong ginawa niya dun sa isang mama na Binugbog. hindi sumunod sa kanya? Di ba binanatan nilang ganon? Binugbog. Binunot. Bakit ngayon wala nang bumabanat? Huwag mo sabihin, wala nang proseso niyan. Ikamukha ni Marcos yun. Kaya ginawang meme ng mga sa social media. Di ba? So, bakit di nila binanatan to? Imposible naman di nila alam yan. Kaya nga. Na nagproproseso ng mga peking dokumento. Pero seriously, Ricky. Hindi, totoo yan. Yung pagkakaroon ng ganyang karaming mga peking Pilipino, nakakabahala yan. Kasi Nakakabahala ano ba talaga ang intention? Bakit ganito karami? Yun nga, malamang baka, di ba, ano pa, okay. Nung Enero, ano bang sabi ng mga Duterte? Nung nandun pa si Baste at si Paulo. Okay. Di ba? Ano sabi nila sa stage? Di ba kinumenta nila ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Hihiwalay ang Mindanao. Hihiwalay po! Diba, Tapos nagkaroon ng kilusan na sumuporta. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. At sabi pa nga ni Duterte nun at tinuturo ko po ang dating congressman, si Alvarez, siya po ang mangunguna dyan sa secession. Tapos may kilusang dati, abuo yan. Ay, joke lang. Di ba sabi ni Lodi, o Kalodi, diba, sabi niya. Yung iba, sabi ni Dr. Claire, nung nag-ano tayo ng agenda, joke lang ni Duterte yan. Joke ba? Totoo bang joke? Yan. Kasi pagka nagkaroon sila ng sizable armed force po dun sa bahaging yun ng Pilipinas, anong pwede nilang ma-achieve? Pero tutukan natin ng konti yan, no? Yung case ng Mindanao, Ricky. Kasi maaring ganito rin natin pwedeng tingnan eh. Kasi historically, ang dami napabayaan naman talaga ang Mindanao. Di ba? Hindi, bakit mo nga papayagan na mga Chinese magiging Pilipino dun sa bahaging yun? Kung ang objective niya ay mapalakas yung bahagi na ito ng Pilipinas para sa kanilang sariling interest, kung gaano man kalawak yung interest na yan. At batay nga doon sa mga announcement nila ng January, kinakatawan nila yung interest ng buong isla ng Mindanao. Kung gano'n ang pananaw niya, allegedly, kung ganyan ang pananaw nila, allegedly, talagang nakakabahala. Kasi baka nga seryoso yung ganitong panawagan. In fact, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, sa isang panayam sa kanya, di ba sinabi niya na, in front of of soldiers, I think bumisita siya sa Mindanao at sinabi niya, at nag-appeal din siya sa COMELEC at sa Armed Forces of the Philippines na make sure na tahimik ang eleksyon sa BARM at sa Mindanao. So, hindi po magkakaroon ng ganyang pahayag ang isang Pangulo kung walang pinagmumulan na malamang intel report o malamang na isang pahayag. Imposibleng bigla na lang maiisip ni Ferdinand Bongbong Marcos yun. So, bahagi ba ito yung mga sinasabi na napakaraming internal threat na umiikot sa presidente even noong 80s, nung panahon ni Cory, saan ba nagkaroon ng parang budding secessionist movement sa buong Pilipinas? Di ba? Mindanao. Di ba? Even yung mga rebel soldiers noon, pumunta dyan, si Nobel at si yung isang general, doon nag-Mindanao. So, ang Mindanao, maaaring maging flashpoint yan patungo ng eleksyon. Pero baka may connection itong sinasabi mo. Siyempre, Ricky, kung titingnan naman natin ang punto de vista nila, no? At yung mga nakikinig sa kanila, yung mga nagsasabi na hihiwalay ang Mindanao, yung mga grupong kinakatawan ng interes ito, at yung mga nakikinig sa kanila, kung ilalagay naman natin sa perspektibo nila, at titingnan natin ito, kailangan din natin tanggapin na meron talagang historical injustice na subject ang Mindanao. Kaya nga, kailangan talaga siyang mas matutukan ngayon. Nagkaroon ng unang presidenteng taga Mindanao, isang beses pa lang, bitin pa rin. Si Duterte ngayon, di ba? Pero hindi naman kaya ng isang presidente lang yan. Maayos na yung mga problema. May mga ilan siyang nagawa. Pero hindi sapat yun. Kaya doon ang gagaling ang punto de vista ng mga nakikinig sa kanya. Hindi ko sinasabing sa interes ng sambayanan ng Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakabuti yan. Pero sa punto de vista ng nakikinig, ng taga Mindanao, maunawaan ko bakit enticing sa kanila. So, para lumalabas sa sinasabi mo rin na yung ang insidente na yan na uncover na may 1,000 or so na mga undocumented at naging parang nadayang mga
mga Pilipino doon o peking Pilipino, maaaring it's a part of a bigger national security issue. Well, Tama ba? ang isang tanong diyan kasi karamihan ng na-report Ricky ay Chinese, no? Chinese. Almost all ata do sa 1,200. So, hindi mo maaalis yung tanong. At saka isasabay mo pa yung kay Alice Go, naging mayora na allegedly Chinese. Yung nangyaring maraming estudyante na influx sa Tugigaraw. Yung dati pang nai-report na may libo-libo ng, di ba, ni-retract lang yun. Sabi ni yung Senador Panfilo report. Lacson yan, Oo. na dito sa NCR, sa Metro Manila, lalo tigit sa southern portion, o sabihin ko na nga, Pasay, Yan. okay, Makati, Yan. Paranaque, Yan. yan po yun dun sa NCR na may heavily concentrated itong mga Chinese. Chinese na ito. communities. Ngayon ang tanong, kapag ka ba, anong benefit sa kanila kapag ka magkaroon na sila ng Filipino ID? Hindi, syempre, accessible na sa lahat. Pwede na siyang Accessible. magnegosyo. Correct. Ngayon, kung malaki ang pondo na pagsusuporta sa kanya, pwede siyang mag-dominate. Correct. So, yan ang, kasi salat tayo sa kapital, di ba? Correct. Yan ang madalas problema ng ating negosyo. So, napakalaki talaga ng influence. Eh, di ba nga, ilang porsyento na ba ng ating distribution ng ating kuryente ang kontrolado ng mismong gobyerno ng China? Di ba yung kanilang state-owned corporation ay siyang may 40% O real stake? talk tayo ha. Yung dati ho kasi, ang ginagawa ho ng mga Chinese dyan, nag-aasawa pa. Nung panahon ng Kastila, di ba? That's right, that's Nag-aasawa sila ng Pilipina. Tapos from there, okay na sila. Ngayon, hindi na ho kailangan mag-asawa pa. Kasi bibigyan lang nila kung sino man, aayusin na yung papeles nila. No? Lihitin mo pa. At di ako magtataka, baka maraming Roy Cabonegro na dyan, na Chinese. Na Chinese. O kaya Ricky Rivera. Oh, siguro magandang i-check, ano? Kasi di ba may Philippine name, remember? That's right. Na babae. That's right. Na, yung pangalan niya nakita nagamit. niya na, 100, ilan yun? 109 ba yun? Malay mo ako, companies? hindi mo alam yun. Malay mo meron. Roy Cabonegro. 109 companies, incorporator ka. Yari tayo Wala dyan. sa yung mga dividendo namin. Wala. So, anong interest ng China, Ricky? Mm. Mahirap isipin na wala itong grand design. Meron yan. Kasi ang Communist Party of China po, sila po, long-term mag-isip yan eh. Ang duda ko lang, gusto nila maging satellite state ang Pilipinas. Not for anything else, not for natural. So, kasi yun ang sinasabi ang interest ng China dyan sa West Philippine Sea at sa Pilipinas. Oil, gas. Natural. Hindi po mga kababayan, dahil ang China oil producing naman yan. Pangalawa, yung mga rare minerals, mas marami pa nga sa kanya kaysa sa atin. Ikatlo, baka gamitin kasi yung Pilipinas as labor, 2 billion nga sila doon eh. Hindi nila kailangan. 110 million lang tayo dito. Yung working population is about 50 million. So, hindi po yan. Ang interest po ng Pilipinas, ng China sa Pilipinas, tingnan niyo ho yung mapa. Geography. Asia Pacific. Makikita niyo na ang Pilipinas ay humaharang sa pagitan ng dalawang sphere. Yung Atlantic Sphere at yung Pacific Sphere. That's right. Yung Atlantic Sphere, yun po yung nakalagay, Pacific Sphere, yun po yung nakalagay, kitang-kita mo doon yung mainland US. So kapag naging satellite state ang Pilipinas, yung mga taga People's Republic of China, lalo na yung mga komunista leader nila, they can sleep soundly at night. At saka may tawag sila dun sa mga unang isla, yung first chain of islands. Yeah, correct. Kung merong first, ibig sabihin may second. Second. Dun sa second na ho tayo eh. Oo. 'Di ba? Kasi ngayon yung first abot Taiwan, kaya nila gustong kunin ng Taiwan sa kanilang mga doktrina. Pero pag may first po, ibig sabihin may second chain. So 'yan ang tanong. Kasama tayo doon, definitely. So kung kung lingwaheng kanto, gusto tayong maging kasi second eh. Ano bang second? O di probinsya. Hindi. Pag may asawa ka, may girlfriend ka. Kakabit. Di ba? Kinakabit tayo ng China. Di ba? Oo, kinakabit tayo ng Gusto China. tayong kabitin ni Jan. Okay. Tayo ba'y papayag? Pero- Kayo ba papayag kayo? Mga Gen Z dito, mga kasama kong Gen Z. Papayag ba kayo Pero Ricky, na maging kabit tayo lang? Ricky. Hindi. Ikaw? Hindi. Pero may mas maliit na issue ng kabit Ano? na kakibat dyan sa Pogo. Ano? Kasi yung mga love scam dyan sa Pogo, may alam ako mga kwento na literal na kinakabit yung mga kabataang mga Pilipina
Tapos, oo. alam mo yun, nabalita mo yan. Tapos sila yung, alam mo na mga politiko natin, no? Oo. Marami sa mga politiko natin, may mga pangalawa, pangatlo, panglimang kabet. At o di kaya mga lovers. Siyempre, kompromiso sila doon. Okay. Kasi lahat ng sekreto nila, alam. So sana, sa State of the Nation address po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa next week, sa Monday, matalakay niya to at sabihin niya sa atin kung ano ang solution. Kasi mahirap na yung mga motherhood statements lang, wala na yan. Hindi na effective. Ano ang tunay na threat at ano ang solusyon para alam natin lahat. Para magtulong-tulong tayo bilang isang bansa. Very good. O, Ed. Okay.